At tila walang pahinga sa bagyo ang mga nasalanta ng bagyong Marce sa Ilocos Norte. Balik evacuation center ang ilan dahil naman sa bagyong Ophel. At mula sa Pagudpud, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, pabugso-bugsong hangin at ulan yung nararanasan ngayon dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, kung saan nakataas yung signal number 3. Kaya kanina, pinalikas na yung mga residente mula sa mabababang lugar at nakatira malapit sa dagat. Makulimlim at maulang panahon ang naranasan sa Lawag, Ilocos Norte pasado alas 11 ng umaga kanina. Ganyan ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lalawigan dahil sa bagyong Ophel. Sa maraming lugar, iniinda pa ang epekto ng mga nagdaang bagyo. Isa ang seawall ng Barangay Poblacion 1 sa pinakanapinsala sa Pagudpud. Dating kalsada itong kinatatayuan ko, pero nang tumama yung bagyong Marce, kita nyo naman, nauka yung kalsada, yung semento, nagkadurog-durog, pati yung seawall dito sa Barangay Poblacion 1 ay nawasak din. Isa sa mga residente ng Pagudpud na naapektuhan si Nanay Jocelyn. Burado na ang 60 taong alaala ng bahay kung saan siya lumaki matapos itong mawasak ng bagyong Marce. Sa ngayon, bagyong Ophel naman ang pinaghahandaan nila. Mahirap, ma'am. Mahirap talaga na walang bahay. Ogat no, tumawat kam kumatitulong apo. Tulungan da kami kuma. Doon itayab ti balay mi. Tibubog ti balay mi. Akaasip ay ninanang ko. Hindi nakaligtas sa bagyong Marce pati ang Pasaling Elementary School kung saan sila lumikas. Wasak ang mga reading center pati clinic. Pati ibang parte ng eskwelahan pinaguho rin ng bagyo. Nakadudurog po ng puso. Kasi po, eto, school, syempre, lahat-lahat mga bata dito po sila pumupunta. Pagkatapos na ng Marce po, hindi po nakapasok yung mga mag-aaral kasi po hindi po safe. 2 linggo nang hindi nakapapasok ang mga mag-aaral ng Pasaling Elementary School, kaya binigyan na lang muna sila ng mga mojo. Siyempre ma'am, malakas sa si Marce. Sabi nila mas malakas pa si Ophel po. Yung pag kinakatakot namin baka mas lalo pang masira po ang school namin ma'am. Paano na ma'am, siyempre kawawa po yung mga bata. Hindi pa rin binabawi ang state of calamity na itinaas sa Pagudpud dahil sa bagyong Marce. Ang problema, ubos na ang calamity fund. Meron naman po mga pinangako o may mga binigay naman po na pondo na ng mga ibang ahensya at sa mga nakakataas na opisyal. Yun nga po, ang inaantay lang po namin is yung pag-implement ng rehabilitation dito sa amin. Nakikiusap po yung mayor namin sa mga nakakataas pa na opisyal para bigyan naman po kami ng karagdagang pondo. Tulong-tulong ang DRRMO, pulis, barangay at AFP personnel sa pagpapalikas ng mga nakatira sa tabing dagat. Lahat po na nakahanda na mag-evacuate, pumunta na po kayo dito sa my pick-up point at dito na po yung sasakyan ng local government unit of Pagudpud po. Pero kailangan pang maghanap ng munisipyo ng iba pang ligtas na evacuation centers na hindi pa napipinsala ng mga nakaraang bagyo. Paganda natin itong bagyo ng darating kasi medyo may kalakasan. Sa Calasiao, Pangasinan, nagbabahay-bahay ang mga opisyal ng Barangay Lasip na isa sa mga bahaing barangay doon. Ang ilang residente, itinataas na ang kanilang mga gamit. Doon sa Bandaron, lagpas ulo, pero dito sa amin, sa Pusod. Binabantayan rin ang antas ng tubig sa Maruse River. Piya, nananatiling naka-alerto yung provincial government ng Ilocos Norte. Bukod dito sa Pagudpud, nagkakaroon na rin ng evacuation o paglilikas ng mga residente sa mga bayan ng Adams at Bacarapia. Banggit mo yung mga residente na nasa evacuation center pa rin, yung mga bumalik sa evacuation center. Kapag kasi syempre tumagal ang mga residente sa evacuation center, isa sa mga dapat ingatan ay ang pagkalat ng sakit. Meron na bang ginagawa ang LGU para matiyak na hindi ito mangyayari? Pia, isa yan sa binabantayan ng MDRRMO at iba pang LGU officials dito sa Pagudpud. Para hindi mangyari yung sinasabi mo nga na hawahan ng sakit, nagkakaroon naman daw ng proper physical distancing at sinisiguro nila na hindi nagsisiksikan yung mga residente sa mga evacuation center. Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.